Mula sa pag-abot ng 60, nagbabago ang ating katawan. Dati ang pag-akyat ng hagdan ay parang wala lang, pero ngayon parang pakiramdam mo ay tumatagal na. Dati, ang pag-alala sa mga pangalan at petsa ay madali lang, pero ngayon parang may ulap na pumipigil sa atin. Ito ay isang sakit na realidad, hindi ba? Lalo na kapag pakiramdam mo ay nagiging pabigat ka na sa mga mahal mo sa buhay. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang solusyon ay nasa mga simpleng bagay na kinakain natin araw-araw, lalo na sa mga money na paborito natin? Ito ay isang lihim na maaring hindi mo pa nalalaman, at ito ay ang mga money na kinakain natin. Hindi lahat ng money ay pantay-pantay, lalo na para sa mga nasa edad 60 pataas. May mga money na dapat nating iwasan at may mga dapat nating kainin araw-araw. Ang mga maling money ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa kalusugan tulad ng pagtaas ng timbang, pamamaga at pagkawala ng memorya. Ngunit ang mga tamang money ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas maraming lakas, malinaw na pag-iisip at mas malakas na puso. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na pinakamasamang money na dapat nating iwasan at ang 4 na dapat nating kainin araw-araw. Tatalakayin natin kung bakit ang mga money na ito ay masama para sa atin at kung paano natin sila papalitan ng mas malusog na mga pagpipilian. Handa ka na bang tuklasin ang lihim na ito? Panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil may isang bagay na ibabahagi ako na tiyak na ikagugulat mo. At isa pa, sa huli, tuturuan kita ng isang simpleng recipe na maaari mong gawin sa bahay. Marahil ay nagtataka ka na kung ano ang mga money na ito. Simulan natin sa mga dapat nating iwasan. Ang una sa listahan ay ang money na madalas nating makita sa mga salo-salo at handaan. Ang money na may balat o unshelled peanuts. Alam ko, parang masarap at nakasanayan na natin itong kainin, lalo na kapag nagkukwentuhan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang problema, ang mga money na may balat ay may mataas na tsansang magkaroon ng aflatoxin. Ang aflatoxin ay isang lason na gawa ng amag na kadalasang tumutubo sa mga money kapag hindi ito naimbak ng maayos. Ang lason na ito ay hindi natin nakikita at ang pagkonsumo ng mga money na may aflatoxin ay maaaring maging sanhi ng malubhang problema sa atay at sa mahabang panahon ay maaaring maging sanhi ng cancer sa atay. Ang atay ay isa sa pinakamahalagang organ sa ating katawan, lalo na sa ating edad, kaya dapat natin itong protektahan. Kaya sa susunod na makakita ka ng mani na may balat, isipin ang posibleng panganib na dulot nito. Ang mas magandang alternatibo ay bumili ng mga mani na nakabalot at nabalatan na. Siguraduhin lang na ang pakete ay walang sira at sariwa. Sunod sa listahan, isa pang mani na dapat nating iwasan ay ang cashew nuts o kasoy na niluto sa hindi malusog na paraan, tulad ng honey roasted o sugar-coated cashews. Alam ko, nakakaakit ang lasa nito, pero ang sobrang asukal ay hindi maganda sa ating kalusugan, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Ang sobrang asukal ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng timbang, diabetes at pamamaga sa ating katawan. Ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa puso, arthritis at iba pang sakit. Kaya kung nais mong kumain ng kasoy, piliin ang mga unsalted at plain cashews. Maaari mo itong kainin bilang merienda o idagdag sa iyong mga ulam tulad ng chicken adobo o pakbet. Ang kasoy ay mayaman sa magnesium na mahalaga para sa ating mga buto at kalamnan, kaya huwag mo itong iwasan, piliin lang ang tamang paraan ng paghahanda nito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlong money na dapat nating iwasan, ang pistachios na may mataas na nilalaman ng sodium o asin. Ang mga pistachios ay masarap, alam ko, pero ang sobrang asin ay hindi maganda para sa ating puso at presyo ng dugo. Ang high blood pressure ay isang seryosong problema sa kalusugan at ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke at heart attack. Kaya kung gusto mong kumain ng pistachios, piliin ang mga unsalted pistachios. Maaari mo itong kainin ng katamtaman upang makuha ang mga benepisyo nito nang walang panganib ng sobrang asin. Ang pistachios ay mayaman sa potassium na makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo, kaya piliin lang ang tamang klase. Sa huli, ang ika-4 na money na dapat nating iwasan ay ang Brazil nuts na kinakain ng sobra. Ang Brazil nuts ay mayaman sa selenium na mahalaga para sa ating thyroid gland at immune system. Ngunit ang sobrang selenium ay maaaring maging nakakalason sa ating katawan. Ang pagkonsumo ng 2 hanggang 3 piraso ng Brazil nuts araw-araw ay sapat na upang makuha ang benepisyo nito.
Ang sobrang pagkonsumo ay maaaring maging sanhi ng pagkalagas ng buhok, pagkasira ng mga kuko at pagkahilo. Kaya sa susunod na makakita ka ng Brazil nuts, isipin na less is more at huwag kang mag-overdo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga mani na dapat nating kainin araw-araw. Ang una sa listahan ay ang walnut. Alam mo bang ang walnut ay parang hitsura ng ating utak? Ang walnut ay mayaman sa omega-3 fatty acids na mahalaga para sa kalusugan ng utak at pag-iwas sa pagkawala ng memorya. Ang omega-3 ay isang uri ng taba na hindi kayang gawin ng ating katawan, kaya kailangan nating itong makuha sa mga kinakain natin. Ang pagkonsumo ng walnut araw-araw ay makakatulong sa pagpapabuti ng ating memorya, pag-iisip at konsentrasyon. Kung may kilala kang nakakalimutan ang mga bagay-bagay, ibahagi mo sa kanya ang tungkol sa walnut. Ito ay parang isang gamot na pampatalas ng isip. Maaari mong idagdag ang walnut sa iyong oatmeal, yogurt o salad. Sunod sa listahan ay ang almond. Ang almond ay mayaman sa vitamin E na isang malakas na antioxidant. Ang vitamin E ay mahalaga para sa pagprotekta sa ating mga selula mula sa pinsala at ito ay makakatulong sa pag-iwas sa cancer at sakit sa puso. Ang almond ay mayaman din sa calcium na mahalaga para sa ating mga buto. Kung may problema ka sa buto o arthritis, ang almond ay isang magandang pagkain para sa iyo. Maari mo itong kainin bilang merienda o idagdag sa iyong mga ulam tulad ng chicken adobo na may almond, parang ibang level, di ba? Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong mani na dapat nating kainin araw-araw, ang macadamia nut. Ang macadamia nut ay mayaman sa monounsaturated fats na parang taba ng oliba. Ang taba na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng puso at pagpapababa ng bad cholesterol or LDL. Kung may problema ka sa cholesterol, ang macadamia nut ay isang magandang pagpipilian para sa iyo. Ang macadamia nut ay mayaman din sa manganese na mahalaga para sa ating buto at metabolismo. Ang macadamia nut ay masarap at maaari mo itong kainin bilang merienda o idagdag sa iyong mga ulam tulad ng macadamia nut-crusted fish. Ang ikaapat at huling mani na dapat nating kainin araw-araw ay ang pistachio, ngunit unsalted at plain. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang pistachio ay mayaman sa potassium na mahalaga para sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang pistachio ay mayaman din sa protein at fiber na makakatulong sa pagtunaw ng pagkain at pagpapanatili ng timbang. Kung may problema ka sa pagdumi, ang pistachio ay isang magandang solusyon para sa iyo. Maaari mo itong kainin bilang merienda o idagdag sa iyong mga ulam tulad ng salad o stir-fry. Kaya sa kabuuan, may apat na mani tayong dapat iwasan. Ang mani na may balat, ang honey-roasted o sugar-coated cashews, ang salted pistachios at ang sobrang Brazil nuts. Ang apat naman na dapat nating kainin araw-araw ay ang walnut, almond, macadamia nut at unsalted pistachios. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa ating mga kinakain ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Huwag mag-alala kung hindi mo pa ito nasisimulan dahil hindi pa huli ang lahat. Ngayon na ang tamang panahon para simulan ang pag-aalaga sa sarili mo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho, ito ay isang pangangailangan. Kaya simulan mo na ang pagbabago ngayon sa pamamagitan ng pagpili ng mga tamang mani para sa iyo. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga comment section. May iba ka pa bang alam na mani na dapat iwasan o kainin? Ibahagi mo naman sa amin para makatulong ka sa iba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at paki-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood at tandaan, mabuhay ng buong buo sa bawat edad.